Ito, ito ang abangan natin. Ito ang abangan natin. Panoorin muna natin. Hinimok ng agricultural stakeholders si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lagdan na ang panukalang batas na magpapataw ng mas mabigat na parusa sa smuggling o pagpupuslit ng agricultural products. Pirma na lang ng Pangulo ang kailangan upang ganap na maisabatas ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na niraptipikahan na ng dalawang kapulungan ng Kongreso nitong nakaraang linggo. So, napakinggan nyo mga kababayan, ganito yon. Kaya pala walang nakukulong na mga smugglers, yung mga nagpapalusot yan, yung mga nag-import yan na walang papilis. Kaya pala grabing mahal ng ating mga bilihin, wala palang naipasang batas na yan ay halimbawa makukulong ng habang buhay. Kaya pala ang lakas ng loob ng mga ito na mga smugglers na to na nagpapalusot dito sa Pilipinas. Kaya ang daming nasayang na mga tax nila dito kasi sa mga smugglers na yan na nagpapalusot. At dito sa custom din, siyempre may mga under table yan. Kaya ganun pala, wala pa palang batas na maipapasa. Na ito kapag ito'y nahuli, makukulong ng habang buhay at pagbumultahin ng milyon-milyon. Wala pa pala. Ngayon, tayo naman, Pangulong Marcos, dapat pirmahan mo na yan yung magiging batas na pinanukala ng AGA Party List. Kasi pirmado na daw yan sa sa Kongreso nakalusot pirmado na lang. Dito natin nahamunin si Pangulong Marcos na dapat mapirmahan niya na yung batas na kung sino man sa mga smugglers, yung mga magnanakaw na mahuli at mga kasabwat, dapat makulong. Dapat ganun. Huwag nang patagalin yan. Ano ba ang kuan ito? Pakinggan nyo kung ito, pag napirmahan na ito habang buhay na pagkabilanggo. Dapat ito guys, mga kababayan, mapirmahan na ito ni sa lalong madaling panahon para matakot naman yung mga mga smugglers na yan, nagpapalusot niyan. Karamihan yan sa buhatan niya yan lalong-lalo niya sa mga customs na yan Kaya yan ang hinahantay ng taong bayan na mapirmahan yan sa tingnan guys, ituloy natin yung yung balita. Itong nakaraang linggo. Sa ilalim nito itataas sa habang buhay na pagkabilanggo ang parusa sa mga smuggler, hoarder, cartel at profiteers o mga nagsasamantala sa presyo ng produktong agrikultura gaya ng bigas, karne at isda. Papatawan din sila ng multa na katumbas ng triple ng halaga ng sangkot na produkto. Ayon sa pangunahing sponsor ng panukalang batas sa Kongreso na si AGA Party List Nick Briones, magkakaroon din ng National Council sa ilalim ng opisina ng Pangulo upang manghuli ng mga sangkot sa smuggling, hoarding at profiteering. Kasama rito ang NBI, PNP, Philippine Coast Guard, DTI at DOJ. Pero sa ilalim aniya ng kanilang bill, hindi kasama ang Bureau of Customs, bagaman sila unang may mandato upang sugpuin ang smuggling sa bansa. Sila ang concern Departamento nila ang pag sinabing smuggling, custom yan. So, dapat independent ang manghuhuli doon sa posibleng hinuhuli. O paano mo huhulihin yung mismong manghuhuli at hinuhuli, pwedeng iisa.
So, hindi talaga dapat sila kasama. Sa datos ng Federation of Philippine Industries, aabot sa 250 billion pesos ang buwis na nawawala sa gobyerno taon-taon dahil sa smuggling. Yan. Kaya mga kababayan, dito natin hahamunin ang Pangulong Marcos. Saludo kami sa iyo, Pangulong Marcos, pag ito ay napirmahan mo ang batas na to. Nakalusot na ito sa sa Kongreso. Pag yan ay napirmahan mo, magtatago na to, sigurado magtatago na yung mga smugglers diyan, mga kawatan diyan sa mga custom na yan, kasi pag nahuli, tama yung sinabi ni ng party list na si Briones, na hindi kasama yung custom. Bakit? Siyempre, alam nila yun na sila nagpapatupad ng batas, sila rin ang magpapalusot din. Sila ang dapat hindi siya kasama kasi sila ang huhulihin din. Kasama sila na huhulihin. Kasi sila yung nagpapalusot dyan. Para yung mga nasa custom, pag nahulihan sila, mga kasabat nila na mga namumuhunan ng milyon-milyon, magkakasama sila na makulong. Kaya kailangan ito lang ang inantay natin mga kababayan, na sana mapirmahan na ni Pangulong Marcos itong batas na to, na lahat ng mga smugglers, mga kasabwat, dapat makulong ng sinabi nito, panghabang buhay. Dapat hindi pa nga ganyan Sa totoo lang, sa China, firing squad ang nila doon. Ang kamatayan ng nila doon. Ang batas nila. Dito sa Pilipinas, habang buhay lang Pwede pa yan, baka pag pwede pang mabayaran yan So dapat nga yan, bitay talagang ganyan pag nahuli, kasi kawawa yung yung taong bayan ang nagsasakripisyo dito. Murang-mura na yung mga bilihin, tataasan nila kasi sila nagkokontrol yung mga smugglers na yan So, tama lang yan, kaya kami nakikiusap kami o nananawagan kami ng taong bayan na pag yan hindi mo pa Pangulong Marcos, pag hindi mo pinirmahan ang batas na yan, sigurado yan, magdududa ang taong bayan sa inyo yan kapag hindi nyo pinirmahan yung batas na yan. Kaya kailangan pirmahan mo sa madaling panahon. Kaya yun lang, antay-antay natin yan mga kababayan. Dapat mapirmahan na yan yung mga magnanakaw dyan, mga smugglers na yan, dapat ganun talaga. Kailangan may makulong. Kaya pala pa kahit anong hearing dyan sa Senado, walang nakukulong. Kasi wala pa palang naipasa na batas na ganun ang na may panghabang buhay. Ngayon, panghabang buhay ngayon yung pinapanukala, dapat pirmahan mo na sa madaling panahon, Pangulong Marcos. Yan lang.